Hello? Hello? Okay. Hello, Faith. Magandang hapon. Ay, okay. Magandang hapon sa'yo. Kumusta ka ngayong Biyernes? Kakagising ko lang. Tulog ka pala? Kumusta naman ang tulog mo? Okay naman? Yes, okay. Ngayong araw na ito, tayo ay magpapatuloy sa ating klase sa Filipino Faith. Kaya naman, ready ka na ba? Yes? Okay. Mukhang masarap ang tulog mo today. Sige. Share ko muna ang aking screen at tayo ay magtulog. Sige. So, kahapon nga pala, ang ating pinag-aralan ay ang mga di kilalang salita. Okay? Imbis na gamitin ang mga common na mga salita, ang ginagamit dito ay ang mga hindi kilala or unique. Okay, ganun. Halimbawa na lamang ay mangkok. Meron din tayong brilyante, vapor, aparador, at cubiertos. Okay? So, hindi pa natin natapos ang gawain na ito kahapon. Kaya naman, sa araw na ito ay ating tatapusin. Okay? So, magsimula tayo sa number 1. Okay. So, tignan muna ang larawan sa number 1. Okay. Asan diyan ang number 1? Letter, ano ang iyong sagot, Faith? Ito. Ano kaya ito? Hello? Hello? Hello, Faith? Hindi kita. Okay. Ang iyong sagot ay, you're thinking pa pala. Sorry, Faith. Sige, go. Ano kaya ito? Napag-usapan natin to kahapon. It's a bowl para sa sabaw. Okay. Alam mo ba? Or hindi? Okay lang yun, Faith. So, ang nasa larawan, ang ginagamit natin kapag ang pagkain ay may sabaw, ito sa Tagalog ay, basahin mo nga. Mangkok. Okay. So, ang tawag dito ay mangkok. Ngayon naman, meron tayong, ano ang nakikita mo? Ano ang nasa larawan? Sa number 2 na tayo, number 2. Ano 'yan? Meron Pepper ka okay, ano ang tawag muna dito? spoon and fork. Alam mo ba ang Filipino ng spoon at fork? Kutsara. At kutsara at kutsara ang spoon, 'di ba? Ano naman ang fork? Okay, ang tawag natin dito, Faith, ay tinidor. Okay, tinidor. Sige nga, ikaw nga. Ano ang fork sa Filipino? Tenedor. Okay. Now, 'pag sinabing fork tsaka spoon, kutsara at tinidor, ginagamit natin ito sa ating pagkain. Ngayon, ang tawag sa kanila ay, basahin mo nga. Cubierto.
Mahusay, okay? Ang ginagamit natin sa ating pagkain, ang spoon at fork, kutsara at tinidor ay kubyertos. Number 3, sa pangatlo naman tayo, tignang mabuti, ano kaya ang salitang gagamitin natin para sa nasa larawan? So tapos na tayo sa kubyertos at sa mangkok. Ano kaya ito, Faith? Sige, hula ka na lang muna, maghula-hula ka na lang. Kasi ang mga salitang ito ay di kilala. Kaya siguro ikaw ay medyo hindi mo alam. Okay? Sige. Sa number 3 naman, Faith, ito ay tinatawag na, basahin mo nga. Ba, ba, vapor. Tama. So, ito ang vapor. Okay? Ngayon, ano naman ito? Diamonds. Mga mamahaling bato. Ang tawag dito ay Bil, beer, bre, e, bril, beer, yante. yan, Brilyante. Ikaw nga. brilyante, Okay, mahusay, Faith. At ang panghuli, dito mo inalalagay, pwede ang damit, o pwede din yung mga sapatos. Ang tawag dito ay, aparador, yes, yan ay tama. Meron ba kayong aparador sa bahay? Oo naman, 'di ba? So, diyaan mo linalagay ang iyong mga kagamitan. Ngayon, ito nga pala ang mga dapat tandaan sa pagsulat. Okay, sige. Ito ay mga dapat tandaan or reminders, okay, sa pagsulat. Una na diyan, Faith, ay ang basahin mo nga. Teka lang. Sige. Okay. Number 1, haw- hawakan ng lapis na ng ng isang pula, pulga. pul, pulka ng Da. Pulgada. pulgada ng Ang layo ang layo mula sa dulo ng daliring hinlalaki hintuturo at at gi- ng gitang daliri. okay, tama. So ito, kung paano ang dapat paghawak ng iyong lapis. So gagamitin mo ang daliring hinlalaki, hintuturo, at gitnang daliri. Okay? So gagamitin mo siya sa paghawak ng iyong lapis kapag ikaw ay nagsusulat. Next naman, ano pa ang dapat tandaan sa pagsulat, Faith? Basahin mo nga ang pangalawang pangungusap. That's Like you. Iayos. iayos ng papel sa desk, I, ipa, ipatong. ipatong sa ban
ang i itaas itaas ito na nito nito ang hawakan ang kanan kanan o kaliwang kamay. Okay, tama. Ngayon, Faith, asan ang iyong kanang kamay? Sige, pataas ang kanang kamay. Okay, asan ang kaliwang kamay? Very good. Okay, so kanan at kaliwa. Kanan at kaliwa. So, dapat mo raw iayos ang iyong papel kapag ikaw ay magsusulat sa iyong desk. Ipatong sa bandang itaas nito ang kanan o kaliwa kung saan ka nagsusulat. Kanan ba o kaliwang kamay? At ang pangatlo naman, pangatlong pangungusap, maaari mo bang basahin? Magsulat mula kaliwa kanan. Okay, so ang tamang pagsusulat, syempre mauuna tayo sa kaliwang parte, pa kanan. Okay? At ang pang-apat na dapat tandaan sa pagsulat ay, maaari mo bang basahin? Magsulat ng marahan at may tamang diin. In. Okay, diin. At ang panghuli na dapat pakatandaan, basahin mo nga. Umupo ng maayos sa upuan. Okay, syempre, para hindi ikaw mangawit o sumakit ang iyong likod, kailangan nakaupo ka rin ng maayos habang ikaw ay nagsusulat. Okay? Magaling ka na bang sumulat, Faith? Yes? Wow, mahusay. Ngayon, meron akong mga katanungan ulit sa iyo. Una na dyan ay ano-ano ang dapat tandaan sa pagsulat? Ano nga ulit yon? Kung paano? Ano-ano ang dapat pakatandaan sa pagsulat? Teka lang, parang may lapis ako dito. So, una is paano humawak sa ano ito? Lapis. Okay. Ano pa ang dapat tandaan? Ha, hi, na, hi, la, hi, hi, tu, ro, At gitna, gitnang daliri. daliri. Okay. At meron pa, kailangan nakaayos ang iyong ano dapat ang nakaayos kapag nagsusulat? Ang iyong Papel. okay. At dapat magsimula kang magsulat mula mula Kaliwa, pa kaliwa, kanan. tama. At dapat din ay marahan lamang at tama ang iyong pagsusulat. Okay? Umupo din ng ano dapat? Maayos Mhm. sa Sa saan? upuan. Tama, Faith. So, kailangan din ay nakaupo ka ng maayos sa iyong upuan. Pangalawang katanungan, Faith, bakit may mga dapat tandaan sa pagsulat?
Bakit kaya? Bakit may mga dapat tandaan kapag ikaw ay nagsusulat? Hmm, upang or para? Bak Maganda at ayos. okey, maganda at maayos ang iyong pagsusulat. Tama at aside from that, nababasa mo ang iyong sinusulat, okey? Sa iyong palagay, Faith, ano ang mangyayari kung hindi natin ito isasagawa? Ano kaya ang mangyayari kapag hindi natin ito isasagawa, ang mga dapat tandaan sa pagsulat? Anong mangyayari sa sinulat natin? Hmm, hmm. Ano ang iyong sagot? Hindi makakabasa. Okay, maaaring hindi mo na mabasa ang iyong sinulat. Mahirap na siyang basahin. At tayo ay magpatuloy. Pahalagahan natin dito, sinabi Faith na mahalaga na sundin ang mga panuntunan sa pagguhit upang matutunan ang tamang pamamaraan at maging malinis at maayos ang sulat o guhit. Hindi lang siya maganda tignan, malinis pa at maayos. Okay, so hindi na natin to gagawin. Okay, diretso na tayo dito. Diretso na tayo sa pangalawang aralin. Dito naman, mahalin at ipagmalaki ang pamilya. So, simple lang ang gagawin. Um, Sasagot ka lang ng tama o mali sa bawat pahayag. Okay? Tayo ay magsimula sa unang pahayag. Maaari mo bang basahin muna, Faith? Ang mahalagang Tal, detalye ay makatutulong upang masagot ang mga tam tanong sa kwe- kwentong binasa. okey, binasa. Ngayon, ang pahayag ba ay tama o mali? Hmm, okey. Sabi rito ang mahahalagang detalye ay makatutulong upang masagot ang mga tanong sa kuwentong binasa. Hmm, ito ba ay tama o mali? Ano sa palagay mo, Faith? Mali. Mahalagang detalye, important, mahalaga. Tama. Hmm. Yes, ito ay tama. Siyempre, upang masagutan mo ang mga katanungan or questions sa kwentong iyong binasa, dapat ay alam mo din ang mga mahahalagang detalye sa kwento. Okay? Mga importante. Ngayon tayo ay magpatuloy sa pangalawang pahayag. Basahin mo nga, Faith. Ang sulat at bawat ay magpapareho ng tunog sa huli Okay, sila huli ba ay magkasintunog, sulat at balat? Tama o mali?
Tama. Yes, mahusay at naalala mo pa ang ating leksyon kahapon, 'di ba? So, sulat at balat, oo, sila ay magkapareho ng tunog sa hulihan. Pangatlong pahayag, basahin mo nga. Ang na lan ay tumukoy sa tao lamang. Hmm. Pangalan, hindi pangalan or name. Ito ay pangalan or noun. Ngayon, ito ba ay tama o mali? Ang pangalan ay tumutukoy sa tao lamang. Tama? Ma, sigurado ka na ba diyan, Faith? Okay. Ang tamang sagot dito sa ikatlong pangungusap ay mali. Okay? 'Pag sinabing pangalan, Faith, sa Ingles, ito ay noun. Okay? At 'pag sinabing noun o pangalan, ito ay tumutukoy sa tao, bagay, lugar, hayop, okay? Hindi sa tao lamang. Kasama na diyan ang ating feelings, pati din pala ang nararamdaman. Okay? Nararamdaman, ang ating lugar, ano pa yun? Bagay. Okay? Hindi tao lamang. So, ekis. Next, pang-apat na pangungusap, basahin mo nga. Ang aklat ay mga Ngalan. nalan ng hayop. Okay. Ang aklat raw ay ngalan ng hayop. Tama o mali? Hmm. Aklat ay ngalan ng hayop. Ano ang iyong sagot? Tama o mali? Alin? Mahusay. Siyempre, ito ay mali. Kasi ang aklat ay hindi ngalan ng hayop. Ang aklat, ibig sabihin, Faith, ay book or ang other term nito sa Filipino ay libro. Okay? Aklat. Mayroon ka bang mga aklat, Faith? Oo. Meron ka bang paboritong aklat? Ano ang pangalan ng paborito mong aklat? Kaya sagot na English pala. Okay. Bakit mo iyon paborito? interesting adventures. Hmm, okey. So, kaya mo ito nagustuhan, okay. At 'pag sinabi namang puwede namang ipangalan ang aklat sa hayop, okay. Ngunit nakikita mo rito na ang aklat ay nagsisimula sa maliit na titik. Okay. Remember, Faith, kapag pangalan ng tao, hayop, o kung ano pa man yan, dapat ito ay magsisimula sa malaking titik o malaking letra. Okay? Okay, sige. Tayo ay magpatuloy na sa panglima. Hey, ang huling pangungusap, basahin muna bago sumagot. Sa pagsipe ng Salita, salita, dapat ay may tamang layo
at ang bawat letra. Okay. Pagsipi, ibig sabihin pagbanggit. Okay? Ng salita dapat ay may tamang layo ang bawat letra. Ito ba ay tama o mali? Tama Tama. o okay. Ito ay hindi naman siya necessary. Kaya ito ay mali. Okay, so hindi naman kailangan na dapat may tamang layo ang bawat letra. Okay? 'Pag ito ay word, okay, o salita na, yan na dapat, okay, na mayroong tamang layo. So, yan lamang para sa ating, unang gawain dito sa Aralin 2. Ngayon, meron ka palang babasahin, okay. Ang kuwentong ito ay pinamagatang Maalagang Ina. Maalagang Ina. Maalaga ba si Mommy? Yes. Wow, okay. So, ano kaya ang kuwentong ito? Basahin mo nga, Faith. Han. Ang Handang handang handa si Nanay Carmen at Tatay Raymond. Ramon. Dadalo Dadalo sila sa ti pag-iipon nila Nina. Lolo at Lola. Okay, next. Anibersaryo ng kasal nila. Okay, bago ang lahat, sino nga ulit o ano ang pangalan ni nanay at ni tatay? Nanay Carmen at Tatay Ram. Okay, saan sila pupunta? Sila ay pupunta An- sa Anibersaryo ng kasal nila. nila. Lolo at Lola. Okay, tama. Sa anibersaryo ng kasal ni lolo at ni lola. Okay, sige. Ngayon, dahil wala na tayong oras na natitira, tatapusin mo na lang ito sa susunod na linggo pa. Kasi ngayon ay Biyernes na. Okay? So magkikita muli tayo sa susunod na linggo, Faith. Bago tayo magtapos, ano ang gagawin mo pagkatapos ng klase natin? Ano ang gagawin ni Faith? Pwede na. Okay, so maaari ka nang maglaro o manood o kumain dahil tapos na ang ating klase. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Faith Stardust! Paalam! Bye.